Okay, bullying or peer abuse. Na-apply ba ni teacher to teacher? Na-apply yan, no? Pero ang different child protection policy, hindi na iniamon in mean. Okay, for the bullying under the child protection policy refers to willful aggressive behavior that is directed towards a particular victim who may be outnumbered. Pwede ito, di ba, bagat grupo. Tapos, may lanira sa kadin, lagunira na kayo, ngayon ang classmate. Younger, weak, with disability, less confident, or otherwise vulnerable. Actually, sometimes even mga kabataan na amok nagtatapang class, amok yapon gimbubuli sometimes, di ba? I know one case, aniya anak, performer talaga sa eskwelahan. Pagbabalikan, pagpapasahan papel, ka front, nawawara ang papel ng niya anak. O, diba? So, those are types of bullying. Dinilaya ko yung sinon na ang weak, ang ira, yung bibiktima, may nagiyapon mga times ang mahusay ang klase, ang baltok klase, pwede giyapon ito yung mahinano. Kasi, actually, for our teachers, maram ako na they can easily identify kung ito talaga din mga subject for bullying. Diba, yung classes. Cyberbullying, ini naman, syempre, because of our nagiging high-tech na kita, itong bullying, not only mga schools, sa mga playground, pati nagihapon naton cyber world. Through electronic means or other technologies such as texting, email, instant messaging, chatting, internet, social networking, and other platforms. One incident, I keep on making this as an example. Kasi dito ko na isip na kuan good man, ang atong mga kabataan very vulnerable sa social media na magiging biktimahin, bullying. There is this Facebook page of a school na kung diin ang bata may dito nagkuan, gintagan niya ngaran nga napakamakarit, napakamamusay, ganyan, siguro na lang natin, Angel. Tapos, damo nag-comment, may mga nag-heart, may mga nagta-thumbs up. So, basically, damo talagang na-hate kaiya. And then one time, good enough na may daw sa mga parent na naka-access hining na Facebook page niya anak. Nagpakyana, Bin, ito ini. Awagin mama, napaka-ituya sa dito. Anak, dito mahukay, so istoryahan. Tapos, gino-report. Ang gibuhat ng parent, yung family, ang parents, ito nga bata, di ba kasi pwede ka mag-stalk ko na hindi parents, only to find out, actually, a police officer and niya father. Okay. And nahanabo kasi, na-alarm ang mother kay, may na dito usa nga message. Nag-message ang bata. Ano ko ditaksalahan niyo? Gusto niyo mawara nala ako. Agoy. Ba? Yun, those are, di ba, pwede ito nakapos yung depression, anxiety. Mawapay nila, na-call direct attention, na nanay tumawag, Mom, anak ni Mulikuan, may dagad sugalin ng incident, so yun, yung transfer ang bata, ibang school somewhere outside ng Tacloban. Kasi, di ba, kung gusto ka ma-parent, maaram ka na mo anak nag-perform, okay naman, may mga saklay man niya. And yet, di ba, they are still, pwede nila maging subject to bullying. Hindi rin natin mapipigilan. So, kita, pero outside naman to as mga teachers, maaram ako busy na mga teachers, ang atong mga EO, ang atong kuan. But if we can remind our teachers na pwede niyo ma-check if isa lang, doon lang ang pakyana. Din niyo may access sa Facebook. Kumusta man yung mga Facebook accounts. So, ganito po. Especially ang mga junior high school. Diba kayo ng mga elementary. Pero di ba elementary, may lalagyan niyo ng mga Facebook accounts? Pero bawal niyo. So yan, bullying. Bawal niyo na kayo. Pwede ganun okay. The Anti-Bullying Act, it is Republic Act number 10627. This is an act requiring all elementary and secondary schools to adopt policies to prevent and address the acts of bullying in their institutions. So, gintagaan kita obligation, accountability to kay before, bagan, garala ito mulay-mulay, garala ito tawag. Pero, right now, because of this RA 10627, pwede kita maging liable if there is no action